Balikan naman natin kung ano ang nangyari sa Day 13 ng impeachment trial kahapon. Naging mainit ang pagdinig matapos questionin ng ilang senator judges ang testimonya ni Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office Director Attorney Roderick Wamil hinggil sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Isa sa mga naging sentro ng usapan ng mga acknowledgement receipts na isinumite bilang bahagi ng liquidation ng confidential funds. Tinanong ni Senadora Amy Marcos kung idinedeklara bang peke ng COA ang ilang mga gastusing ito. Ipinaliwanag ni Attorney Wamil na hindi saklaw ng kanilang pagsusuri ang pagiging tunay o peke ng mga dokumento, kaya wala silang batayan upang sabihing pineke ang mga ito. Nagkaroon din ng pagtatalo tungkol sa bisa ng Notice of Disallowance. Iginit ni Attorney Wamil na nananatiling may bisa ang kautusan ng COA na isauli sa gobyerno ang mga pondong hindi naaprubahan kahit may nakabinbing petisyon sa Korte Suprema. Hindi ito sinang-ayunan ni Senadora Marcos na nagsabing hindi pa ito matuturing na pinal. Mas nag-init pang usapin, muling nagkaroon ng palitan sina Senadora Marcos at Attorney Wamil nang talakayin ng usapin ng accountable officers. Para kasi sa Senador, ang Special Disbursing Officer ang pangunahing mananagot sa paggamit ng confidential funds at hindi ang Vice President. Interpretation na ninyo yun, hindi pinapalawak po. ninyo andun eh. Head of office, Hindi head po of agency, or designated. Hindi po, Your Honor. Kasi yun nga po, nakalagay po dun Sabi sa... mo kanina yes, ngayon no naman. Wala po akong sinabing yes po, O Your sinabi Honor. mo kanina oo, SDO nga in charge. Sinabi ko lang po kung ano yung... Kinonfirm ko lang po kung ano yung SDO po, Your Honor. Attorney Wamil, kindly avoid arguing. Tinalakay rin ang isyu ng pananagutan sa umano hindi wastong liquidation ng confidential funds. Ayon kay Wamil, may presumption sa ilalim ng umiiral na patakaran na ang hindi maayos na pagliliquidate ng pondo ay maaaring magpahiwatig na ito ay nagamit para sa personal na kapakinabangan. Gayunman, nilinaw ni Senador Alan Peter Cayetano na ang naturang presumption ay hindi automatic na katibayan ng katiwalian at maaari pa ring pagtalunan o pagbulaanan. Tugon naman ni Attorney Wamil na kung hindi masusunod ang Notice of Disallowance, maaaring i-endorso ng COA ang kaso sa Office of the Ombudsman para sa posibleng pagsasampa ng kaukulang kaso. Kaugnay niya, nilinaw ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero na walang umiiral na conflict of interest sa pagganap ni Attorney Michael Powa bilang abogado ni VP Sara Duterte sa nagpapatuloy na impeachment trial. Ito ang inihayag ni Escudero matapos questionin ni Senator Judge Raffy Tulfo ang partisipasyon ni Attorney Michael Powa sa pagdinig. Lumitaw ang usapin matapos banggitin sa testimonya ni Attorney Roderick Wamil, dating opisyal ng COA Intelligence, na kabilang si Attorney Powa sa isang pulong noong 2023, kaugnay ng pag-audit sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Dumalo si Powa kasama ang iba pang opisyal ng OVP at DepEd sa pulong kung saan hiniling umano na maglabas ang COA ng isang audit query sa halip na Audit Observation Memorandum. Sinabi rin ni Attorney Roderick Wamil ng COA ICFAO naroon sa naturang pagpupulong sina OVP Chief of Staff Zuleika Lopez at dating pinuno ng COA ICFAO na si Nilda Plaras. Binigyan din ni Escudero na bagamat nagsisilbi si Powa sa OVP at DepEd, hindi siya kabilang sa mga nasasakdal sa kaso. Samantala, humiling si Attorney Michael Powa ng pagkakataong maipaliwanag ang konteksto ng naturang pulong matapos siyang mabanggit sa testimonya ni Wamil. Gayunman, tinanggihan na ito ni Escudero at sinabing magkakaroon ng tamang pagkakataon ng depensa na ipaliwanag ang usapin oras na iharap nila ang kanilang mga ebidensya. May target date na ang kauna-unahang rocket launch ng Pilipinas. Ayon yan sa Philippine Space Agency o PhilSA. Target ng gobyerno na may sagawa ito sa February 14, 2027 sa ilalim ng Siklab Project. Target ng Pilipinas na ilunsad ang unang sounding rocket nito sa February 14, 2027. Pero nilinaw ng PhilSA na target date lang ito dahil depende pa rin ito sa panahon at kung papasa ang lahat ng safety at technical checks. Paliwanag pa ng PhilSA ang ilulunsad ay hindi orbital rocket na naglalagay ng satellite sa outer space, kundi isang liquid-fueled sounding rocket na ginagamit sa mga scientific experiments at pag-aaral ng atmosphere.
When we say demonstration po, it's a technology demonstration. It's a crucial step towards gaining confidence on the technology. So when we want to fly, sa magpalipad ng rocket to space, di naman po tayo mag-umpisa na diretso agad sa space. Parang kaya lang yun. So, To how far it can go up. marami pong components na gusto nating i-verify if it is working correctly. Sa Cagayan gagawin ang demonstration launch dahil napapaligiran ito ng malawak na katubigan. Matatanda ang binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang proyektong ito sa kanyang latest SONA sa pakikipagtulungan sa isang South Korean aerospace company. Susunod sa balita sa probinsya, 2 construction worker patay nang sumalpok sa poste ang sinasakyang motorsiklo sa Tangalan, Aklan. At top 1 regional most wanted person, timbog sa PNP CIDG sa Davao Oriental. At viral, alagang kalabaw. Inalalayan ang lasing na amo. Humakot ng 1.3 million views. Ang iba pa, alamin yan sa pagbabalik ng Mabilis lang to.